Ang video yung gagawan po ngayon natin ng reaction video ay mula po kay Kasaysayang Pinoy. Nasa description po ang video niya para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, magulo na, mga tao sa China na nagsimula ng atakihin ang mga pulis at sundalo. Grabe! Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong mga reaction video. Like this video, kung magugustuhan mo ating reaction video, simulan na natin to. Let's do this. Sa video na ito, makikita ang tila laban sa pagitan ng mga sibilyan sa China laban sa mga de-uniforming mga pulis at sundalo mula sa CCP. Tila ayaw magpaawat ng mga sibilyan at nakuha ng gumamit ng mga baston, itak, apoy, kahit pa mga bato. Napuno ng usok at sigawan ng paligid at tila hindi nagpasindak ang mga sibilyan. Ang pinag-ugatan ng kaguluhan na ito ay dahil umano sa sapilitang pagkuha ng mga labi ng isang namayapang tao mula sa isang village. Sa Yanxiang Village na nasa Anshun District sa China, ang mga mamamayan nito ay mayroong isang lumang tradisyon na minaana pa nila sa kanilang mga ninuno. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ayon sa kanilang tradisyon, kung sakaling may mamatay sa kanilang village ay doon na lamang din nila ito ililibing. Subalit ayaw ito ng gobyerno at inutusan nila ang mga villagers na i-cremate ang kanilang mga namayapang kaanak at dalhin ito sa tamang krematorium, pero ayaw pumayag ng mga taga roon. Nabaga kasi mahirap talaga baliin din minsan yung tradisyon eh. Isipin nyo kung ilang taon na yan, kung baka nga daang taon na yan, ganyan tradisyon na yan, tapos babaliwalain ng gobyerno. Siyempre, kailangan respeto rin sa mga tradisyon. Ang may isang tawang namatay muli sa village, nagpadala ang gobyerno ng China ng mga armadong tao upang sapilitang kunin ang mga labi at dalhin sana ito sa krematorium. Pero dahil ayaw pumayag ng mga tao ay nagkaroon ng tila riot sa pagitan ng mga otoridad at mga villagers. Mula noong 3 na Agosto, naglagay ang mga villagers ng 4 na ataol ng mga patay at iniharang ito sa entrada ng kanilang village. Ito'y upang hindi makapasok ang puwersa ng gobyerno at mangagaw muli ng mga bangkay. Subalit kinabukasan, nasa daan-daang mga armadong tao na naman ang nagtungo sa lugar upang kunin muli ang mga bangkay. Subalit hindi pumayag ang mga villagers at nagkaroon na naman ng riot. Panandaliang napigilan ng mga sibilyan ng mga otoridad, subalit noong umaga ng 6, nagpadalang muli ng resback ang CCP at pinapatay ang linya ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Ginamitan nila ng tirga sa mga residente at pilit na kinuha ang mga labi. Bakit kaya anong problema kung sundin yung tradisyon nila na yan? Kung matagal na nilang ginagawa yan at mahal sa buhay nila yan, no? Bakit ayaw payagan ng gobyerno ng China? Anong problema? At talagang dala pa talaga sila ng bata-batal yung mga sundalo dyan para kuhanin lang yung mga bangkay na yun. Sa daan-daang mga sakyan ang dala ng mga otoridad at inaresto ang ilan sa mga sibilyan. Ayon kasi sa kalalabas lamang ng batas sa kanilang bansa, tanging cremation ang maaari lamang gawin upang ihatid sa huling hantungan ng isang namayapang tao. Subalit hindi ito sapilitan at hindi ito kailangang sundin ng publiko. Hindi naman pala sapilitan, hindi kailangang sundin lahat ng publiko eh. Hindi sana pinayagan na nila yung tradisyon na yun. Siyempre, mahirap minsan baliin ng tradisyon kung ilang 100 na taon na nilang ginagawa yan. Malamang ganun, no? Kasi naninindigan talaga sila ng gusto nilang gawin yan eh. At siyempre mahal nga naman nila sa buhay yan. Minsan talaga hindi mo pa pwedeng basta i-modernize yung mga bagay-bagay, no? Kailangan talaga konsultahin mo muna yung mga mamamayan kung papayag ba talaga sila. Pero talagang eager yung gobyerno ng China nakunin talaga yung mga mga bangkay na at i-cremate. Bakit? Anong matinding intention doon? Tradisyon nga nila yan. Ang namayapang tao, subalit hindi ito sapilitan at hindi ito kailangang sundin ng publiko. Yun lamang mga nais itong sundin. Pero sa kabila ng malinaw na pagkakasaad na hindi naman sapilitan ang cremation, hindi napigilan ng mga otoridad na gumamit ng dahas upang ipatupad ang naturang batas kahit pa sa mga liblib na lugar. So, ibig sabihin, parang hindi naman pala, lagi na lang lahat mismong sila. Mismong ang gobyerno ng China, nilalabag nila yung kanilang mismong batas. No? Sabi, di ba, hindi daw, kumbaga, hindi mandatory, no? Kumbaga, hindi sapilitan. Pero bakit pinipilit nila to? na ikunin yung bangka at cremate? Di ba?
Hindi mo maano yung ano yung gobyerno talaga ng China kung ano bang nasa utak nila no. Mismo sila binabali nila talaga yung kanilang batas. Ayon sa CCP noon, rerespetuhin nila ang mga tradisyon at paniniwala ng ilan, subalit sa kasalukuyan, tila sila mismo ang sumira sa kanilang naging pangako noon. Kadalasan din sa mga liblib na lugar sa China ay walang mga public cemetery o crematorium, kaya hindi din nila alam kung saan nila dadalhin ang nakakremate nilang kaanak. Isang video din noong Enero lamang nitong taon ang kumalat na kung saan isang grupo ng mga otoridad ang nagtungo sa isang liblib na baryo upang sapilitang kunin ang labi ng isang namayapang matanda. Ito ang sa akin, pera na lang kung namatay sa isang malubhang nakakahawang sakit yung namatay, no? Dapat lang na kuhanin at talagang i-cremate para hindi na makapahawa, no? Kung talagang kumbaga parang tulad yung Mpox, di ba yung mga ganyan, no? Yung basta yung nakakahawa talaga, yun talaga. Kailangan kuhanin ng gobyerno at talagang i-cremate para hindi na kumalat, kumbaga. Kasi sila rin talaga pinagmulan nung alam nyo na kung ano yun nung pandemya, di ba? Sa kanila galing yan, sa China. Sila ang salarin dyan. Kaya hindi natin alam kung bakit talaga mismo sila ay binabali nila yung kanilang batas na hindi naman pala mandatory yan na i-cremate. Pero bakit pinipwersa nila itong mga naniniwala sa kanilang tradisyon na purin talaga yung bangkay at cremate nila. Dahil dito ay muli na namang nagpang-abot ang mga sibilyan at ang mga pulis at sundalo. Nasa daan-daang sundalo ang ikinulong ng mga sibilyan at hindi nila pinakawalan ng mga ito hanggat hindi sila humihingi ng tawad. Ayon sa mga sibilyan, wala umano silang sapat na pera upang dalhin at ilibing ang kanilang mga namayapang kaanak sa isang sementeryo, kaya mas pinipili na lamang nilang sa kanilang lugar na lamang ito ilibing. Subalit mula pa man noong nakarang taon, ang mga riot sa pagitan ng mga otoridad at mga pulis ay madalas nang nangyayari at palala na ito ng palala habang lumilipas ang mga araw. Natuto na ding lumaban ng mga sibilyan at inaatake na din nila ang mga pulis. Hindi na sila nagpapasindak sa mga uniforme ng mga ito at gumagawa ng sariling paraan upang mapigilan ang ginagawa nilang pang-aagaw ng bangkay ng kanilang mga kaanak. Kahit sino ba naman, di ba, kung alam mong yan ang tradisyon nyo at mahal mo sa buhay yan, at kukunin ng ganun-ganon. At yun nga yung gusto nyong gawin, kumbaga tradisyon. Diba? Kahit sino papalag. At ito na nga, yung kinakatakot talaga ng iba na hindi na nirespeto yung kanilang uniforme. Yung mga pulis o mga sundalo man yan, no? Kumbaga, wala na silang respeto sa kanilang gobyerno kasi po ginagawan sila ng hindi maganda. Kasi kung kagalang-galang at maganda at patakbo ng gobyerno ay hindi sila gaganyanin ng kanilang mga mamamayan. Nagagawa nilang ikulong ang mga pulis at kinukuha ang mga armas ng mga ito. Sa video na ito makikita ang isang batang pulis na nagmamakaawa sa mga villagers na huwag siyang sasaktan. Kahit ang mga sakyan ng mga pulis ay sinisira din ng mga sibilyan. Sa video na ito makikita ang pinapakawalan ng mga sibilyan ang mga ikinulong nilang mga pulis at sinabi sa kanila na kung sakaling sila ay muling babalik ay tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanila. Ika pa yung SWAT na yun, no? Nadali sila ng mga sibilyan, yan ang habang sinasabi ko, no? Parang na lang kung hindi gantong sitwasyon, no? Yun talagang mangyari na talaga sa China, yung mismong yung gobyerno talaga nila yung inaatake nila, kumbaga parang people power, ganun, no? Yari na. Ano kayang gagawin alam niyo na yung leader nila, di ba? Si Xi Jinping. Sa mahigit 100 ang nagawang ikulong ng mga sibilyan at karamihan sa kanila ay naglakad palabas ng nakayuko habang ang ilan ay iika-ika at inaalalayan naman ang iba. Habang marami ang nabibilib sa mga taga-village dahil sa kanilang ginawa, madami din ang nagsasabi na maaaring ang CCP ay gumanti at umatake sa 10 oras ng gabi. Malamang, alam niyo naman ang CCP, di ba? Hindi pa palamang yung mga yan, di ba? Kaya malaking kumbaga, kailangan kabahan din ng itong mga villager na to kasi alam na rin nila na may galawan ng bansa nila. Actually, pag komunistang bansa, hindi ka po pwede talaga magreklamo ganun po sa kanila eh. Bulag pipit bingi, ganun po dyan. Talagang nakabusal kayo dyan at talagang wala kayong power actually. Kaya hindi natin masasabi kung gaganti talaga rito yung CCP. Alam niyo naman pag ganyang komunistang bansa. Kahit sa Russia po ganyan. Kung saan tulog ang mga sibilyan. Kaya naman binalaan din ang mga sibilyan na mag-ingat at laging maging handa. Ilang araw lamang ang lumipas ay tila nagkatotoo nga ang agam-agam ng ilan na kung saan isang village naman ang kanilang palihim na sinugod. Ang ulat na ito ay binura sa buong China at hindi pinalam sa publiko. Nangangahulugan lamang ito na gagawin talaga ng CCP ang lahat mapatupad lamang ang kanilang batas.
Kaya naman para sa maraming Chinese, hanggat ang CCP ay nariyan, hindi umano magiging payapa ang mga mamayan ng China. Kung nais umano ng kapayapaan sa China ay dapat na ibasura ang diktatorial na pamumuno ng kanilang gobyerno sa kanilang bansa. Kaso mahihirapan sila talaga na patalsikin yan. Alam niyo naman, malakas talaga yan. At ewan ko, walang papalit. No? Parang santo na rin nila yan, parang sa North Korea, ganyan din, di ba? Hindi talaga sila uubra basta-basta. Kung sa mga gantong bagay ay nakakabawi sila dyan o kumbaga nakakaganti sila. Pero darating ang panahon talaga na hindi hahayaan ng CCP na hindi sila gumanti. Baka mamaya magulat na lang tayo, no? Wala na yung mga yan, bigla ng isang kitik lang na ganun. Mula nang mangyari ang insidenteng ito, maraming iba't ibang grupo ng mga sibilyan sa iba't ibang panig ng China ang nagprotesta at nanawagan ng kanilang karapatan at protektahan ang kanilang interes bilang mga mamamayan ng China sa isang syudad malapit sa Mongolia. Ang mga nagpoprotesta para sa kanilang karapatan ay nauwi sa malalang engkwentro laban sa mga pulis. Sa Wuhan naman, ang mga grupong ito ng mga kababaihan ay nagpoprotesta upang bigyan sila ng maayos na sahod at tamang benepisyo sa kanilang social security. Grabe! Ito na nga ba sinasabi ko, lahat na ng mamamayan ng China nagre-reklamo na sa kanilang gobyerno. Uulitin ko na naman po, no? Ang leader nila ay napakasipag magpalakas ng kanilang sandatahang lakas. Sobrang busy na manakop ng teritoryo ng may teritoryo. Pero hindi niya inuuna ang kanyang mga ordinaryong mamamayan na suportahan para gumaan ang buhay at maglikha ng mga trabaho. Isipin nyo, no? Bagsak ang ekonomiya ng China, walang trabaho, marami ng pulubi. Marami ng negosyo nagsasara. Ito na nga, nagrereklamo ng mga mamamayan ng China na itaas ang kanilang sahod. Di ba? Isipin nyo, no? Inuuna ni Xi Jinping ang pagsakop at sa West Philippines. Pero yung mga mamamayan niya, pinababayaan niya. Yung mga taxpayer, kung bakit sumasahod tong mga sundalo niya. Di ba? Kahit sinong mamamayan na taxpayer ay magrereklamo talaga kung ganyan ang iyong gobyerno. Sa rally naman na ito ng mga magulang, nais nilang babaan ang tuition fee ng kanilang mga anak sa loob lamang na isang linggo. Umabot sa 11 klase ng pag-aalsa ang nangyari sa 9 lamang na probinsya ng China. Bukod dito, nagkaroon din ng 7 pag-aalsa ng mga manggagawa, isang protesta ng mga estudyante, isang prepaid user right protest, merchants right defense rally ng mga naglo-loan, tourist rights defense incident, isang petition rights incident. Grabe, no, lahat na ng sektor nagrereklamo, nasa edukasyon, sa loan, sa lahat, sa sahod, no? Ibig sabihin lang po noon, corrupt ang gobyerno, walang buhay ang mamamayang ordinary mamamayan ng China. Grabe. Yan ang nga sinasabi ko. At 4 na homeowners rights defense protest. Sa kabuuan, umabot sa 27 insidente ng pagrarally ang nangyari sa China sa loob lamang ng isang linggo. Kumpara sa mga nakalipas na buwan, limitado lamang ang mga naganap na pag-aalsa. Sa panahon ngayon ay tila dumoble ang mga insidenteng ito at mas lalong tumataas ang tensyon sa kanilang gobyerno. Noon lamang 12 ng Agosto, isang homeowners group ang humarang sa isang main road sa China upang magprotesta sa kanilang mga nabiling mga bahay na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatapos gawin. Grabe, no? Dito natin mapupuna o mapapansin talaga na nasawa na ang mga mamamayan ng China sa ginagawa sa kanila ng kanilang gobyerno. Lahat po ng sangay, no, talagang corrupt, sasabi natin. Kumbaga, hindi na pagtutuunan ng pansin ang pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan sa China. Marami noon sa mga may-ari ng mga bahay na ito ang inaresto at dinala ng mga pulis. Sa parehong araw naman, sa isang probinsya pa rin, nagpadala ang gobyerno ng China ng isang grupo ng mga armadong pulis upang paalisin ang mga nagpoprotesta na nais makuha ang kanilang sariling lupa na kinuha umano ng gobyerno. Grabe. Lupa nila na kinuha ng gobyerno. Naku, baka tayuan ng military, military camp, no? Alam niyo naman, si Xi Jinping, ganyan yan, grabe. Inuuna yung sarili kaysa sa mga mamamayan niya. Sa isang kalsada naman, nagtipon-tipon ng mga drivers na ito upang manawagan na ibigay na sa kanila ang kanilang mga sweldo. Maraming buwan na pala kasi na hindi pinapasweldo ang mga driver na ito mula sa pinagtatrabahuan nilang kumpanya na pag-aari ng gobyerno ng China. Lahat na lang ng pera ng mamamayan na nipunta na lang dun sa
mga barko, yung mga research vessel, lahat po ng para isakop sa West Philippine Sea. Doon din na lahat ng pera nila, no? Yung budget ng militar nila galing sa pera ng sambayanan. Sa kabila nito, mayroon din palang namumong tensyon sa loob mismo ng sistema ng CCP. Kamakailan lamang, ang front page ng opisyal na pahayagan ng CCP ay nabalot ng kontrobersiya. Ilan kasi sa mga laman nito na nagpapakita sa kanilang pangulo ay nirestrict nila sa publiko at hindi mabuksan. Nangyari ito ng ilang araw na magkakasunod. Ayon sa maraming mga mamayan ng China, mula umano na umupo si Xi Jinping bilang kanilang pangulo, nakokontrol na din ito pati ang mga social media at mga websites ng China. Tama, ganyan sa China kasi pag komunistang bansa po ganyan, kahit po sa Russia ganyan. Kung napanood nyo yung history ng Tetris, yung laro, yung Tetris kasi galing sa Russia yon. Yung ngayon yung gumawa ng Tetris ng laro ay Russian. Kumbaga pag napanood nyo, mapag-aralan nyo yung kung paano yung komunistang bansa. Nakabusal po sila doon, wala silang karapatan sa lahat. Hindi sila basta pwede sa loobin nila, hindi sila pwedeng basta magreklamo. Ganito po pag komunistang bansa. Kaya ganyan din po yung nangyayari sa China. Kaya mahihirapan po talaga yung mga ordinaryong mamamayan na magreklamo ng totoong didinggin talaga ng gobyerno. Wala pong ganun kapag komunistang bansa. Hindi sila papakinggan at talagang baliwala ang mga mamamayan. Sa ngayon ay puro na lamang din larawan ni Xi Jinping ang makikita sa mga pahayagan at sa mga social media platform ng China. Subalit kamakailan lamang, ang ilang mga opisyal sa loob mismo ng CCP ang nagbubunyag ng mga pangalan ng mga tiwaling opisyales sa kanilang bansa. Tulad na lamang ng isang ito na inirereklamo ang dalawang mas mataas sa kanya ang posisyon na ginagamit umano nila ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling interes at ambisyon, maging ang korupsyon umano ng dalawang ito. Naku, malamang itong nagreklamo na to, maaaring wala na yan. Alam nyo na. Ganyan, no? Ay nako, ang lakas sa loob yan, no? Pero ano yan, ewan natin kung wala tayong alam sa nangyayari sa China talaga, no? Kuya, good luck. Ang isa naman na ito ay inakusahan ng kanyang kasama sa isang government organization na kurakot umano at ibinubulsa ang pondo sa kanilang mga naging proyekto. Marami pang mga sumunod na mga opisyalis ang nagbunyag ng mga anomalyang nagaganap sa CCP. Ang ilan ay pinapangalanan pa nila ng direkta ang mga tiwaling opisyal na nahuhuli nilang gumagawa ng hindi tama sa loob mismo ng CCP. Ako, yari kayo, no? Iba pag komunistang bansa talaga. Ako na nagsasabi sa inyo. Maaari itong mga naglakas ng loob na yan, maaaring wala na yan mga yan. O naka-schedule na sila kung kailan. Ganun po yan. Hawak-hawak din nila ang kanilang mga IDs upang masiguro na sila ay mga totoong opisyal ng iba't ibang sangay ng kanilang gobyerno. Grabe, no? Hanggang sa ngayon, wala pa rin lumabas na balita kung ang mga taong tinutukoy ng mga ito ay dumana sa mga investigasyon ayon sa kanilang batas. Wala ding naging malinaw na pahayag tungkol naman sa seguridad ng mga whistleblowers na nagbunyag ng mga issue sa kanilang gobyerno. Ayun lang sinasabi ko, di ba? Wala talaga. Hindi pa panigan ng CCP yan. Kahit ano pang gawin nila yan. Wala na yung mga yan. Naka-schedule na yan. Baka iba, next year o ano. Yung maaring yung cause of niyan, sabihin natural, ganun. Pero bilang nawala yung mga ganun. Alam nyo na yung galawan. Dahil sa mga naglalabas ang mga videos na ito online, marami ngayon ang nagsasabi na ang CCP ay hindi na ganoon katibay tulad ng dati. Umaunti na lamang din umano ang mga mamayan sa China na nagtitiwala ngayon sa CCP. Marami sa mga ito ngayon ang nawala na ng tiwala sa kanilang mismong gobyerno. Kaya karamihan ng mga Chinese ay nagmamigrate. Karamihan sa Japan, saka sa Canada. Yung mga sa Japan po, babalik-balik ako sa Japan. Sa Kawaguchi, sobrang dami ng Chinese. Parang may Chinatown na rin po doon sa Kawaguchi. As in, yung pagpupunta ka doon sa Kawaguchi, sobrang dami ng Chinese. Parang hindi na po yung lugar na yun, parang mapagkakamalan mo ng China. Kasi parang hindi naman mas marami, no, pero karamihan po doon talaga nang nakatira. O nagtatrabaho din ay Chinese. Ganun po. Kahit po sa Canada, marami na rin po Chinese. Kahit sa US, marami na rin Chinese. Kaya dito natin makikita talaga na hindi na po effective ang CCP. Lalo na pong itong leader nila na to. Kumbaga, hindi po siya sa mga mamamayan niya. Hindi niya inaalagaan yung kanyang mga mamamayan. Pasinuuna niya po yung
pang sarili niyang kapakanan ng manakop ng teritoryo na may teritoryo. Hindi din binubura ng CCP ang mga videos na ito online upang malaman nila ang mga taong kumukontra sa kanilang gobyerno na may tuturing na kalaban din ng CCP. Tila attendance check ang mga ito para alam nila ang mga kalaban ni Xi Jinping at kung sino ang kanilang dapat na patahimikin sa hinaharap. Ayun na nga. Para sa China, mas maigi umano na patahimikin na lamang ang mga nag-iingay kaysa solusyonan ang kanilang mga hinaing para tumahimik ang mga ito. Diba kasasabi ko lang. Naka-schedule na yung mga yan kung buhay pa yung mga yan ngayon. Naka-schedule na yan. Tama yung sinabi niya, hindi mag-aaksaya ang CCP na ayusin yung problema ng mga mamamayan nila. Diba? Yung mga mamamayan nila, baliwala yan. Kaya mas marami na po talaga yung umaalis sa China. Mga Chinese dahil sa ganyan yung gobyerno nila. Mismong gobyerno nila ang nagpapahirap sa kanila, sa mga ordinary mamamayan. Kaya lang po natin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na ito ni Kasaysayan Pinoy. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link na kanyang video. Huwag nyo rin sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video kung gusto mo ating reaction video. Comment down below kung anong saloobin mo sa napanood natin video na to ni Kasaysayan Pinoy. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.